Mga lugar sa mundo na walang gravity. Ha? Totoo kaya ito? Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Maaring alam mo at alam nating lahat na ang gravity ay umiiral sa lahat ng dako ng mundo. Pero teka, ang video na ito ay hatid sa inyo ng 1xBet. Isa itong online sports betting. Paano nga ba makalaro at makasali dito? Simple lang. I-click lamang ang link sa baba ng video na ito at mag-register. At pagkatapos, huwag kalimutang ilagay ang ating promo code na capital ARVIN, Arvin, para naman makatanggap ka ng halos 7,000 worth of bonus sa una mong deposito. Kaya ano pa ang inaantay mo? Mag-register na. Alright, back to the video. Mula sa isang burol kung saan ang mga sasakyan ay gumugulong paitaas hanggang sa isang bahay sa Amerika kung saan ang gravity ay hindi umiiral. Unang lugar, tingnan muna natin ang baliktad na talon na ito. Ang talon na ito ay totoo. Ito'y makikita sa lugar ng Chile sa Amerika. At gaya ng nakikita mo, ang tubig ay hindi nabagsak pa ibaba. Sa halip, ito'y paitaas. Paano kaya ito nangyari? Ang sagot, hindi gaanong mahiwaga. Ang tubig umaagos paitaas dahil sa sobrang lakas ng hangin na nagmumula sa ibaba. Tinutulak nito ang tubig sa kabaliktaran na direksyon, kaya naman ng tubig ay umaagos paitaas. Meron ding ganitong talon na makikita naman sa Australia at sa India. Isa pa sa mga ito ay makikita din sa Hawaii, na kilala sa tawag bilang Waipahi Falls. Ang lahat ng ito ay pare-parehas ang rason dahil sa malakas na hangin na nanggagaling sa ibaba kaya papataas ang tubig. At ngayon dumako naman tayo sa mystery spot sa Santa Cruz sa USA. Ito ay napakahiwagang lugar kung saan ang gravity ay hindi gumagana at ito'y nadiskubre ni George Fraser noong 1939. Isang araw, siya naglalakad lamang sa lugar na ito nang nakarandam siya ng pagkahilo. At dahil dito, agad niyang tinignan ng kanyang kompas at napagtanto niya ang araw ng kanyang kompas ay parang hindi tumutugma at ito'y paikot-ikot lamang. Kaya naman dahil dito, nagpa siya nga siyang bilhi ng lupa at magtayo dito ng bahay. At kalaunan, napagtanto niyang ang lupa ay walang gravity. Halos lahat ng gamit dito ay gumugulong paitaas. Tignan nyo ang tubig na ito, pati itong bula na ito na gumugulong paitaas. At ngayon puntahan naman natin ang Hoover Dam. Ang Hoover Dam ay isa sa pinakamalaking tourist spot. Ang Hoover Dam ay kasing taas ng isang 16 palapag na gusali. Ito ang pinakamataas na dam sa mundo at ito'y nakumpleto noong 1935. Ang base nito ay kasing kapal ng 2 football field ang haba. Ang bawat spillway naman ay nakadesenyo upang hayaang dumaan ng tubig baha upang hindi mapinsala ang mismong dam. At kaya nitong hawakan ang dami ng tubig na dumadaloy sa Niagara Falls. Pero ano nga ba ang kakaiba dito? Walang special dito, ang gravity dito ay hindi gumagana. Ito'y halos kabaliktaran dito. Sa sandaling ihagis mo ang isang bagay sa hangin, hindi ito nahuhulog. Ngunit nagmimistulang lumulutang lamang ito sa hangin. Kumbaga, pag bubuhos ka ng isang bote ng tubig sa Hoover Dam, magwiwisik lang ito paitaas kaya tila lumalaban sa gravity. At ngayon pumunta naman tayo sa lugar kung saan ang tawag nila ay Magnetic Hill. Ang Magnetic Hill ay makikita sa hilagang kanlurang gilid ng lungsod ng Moncton sa lalawigan ng New Brunswick sa Canada. Ayon dito, wala talagang magnetic force ang burol. Sa halip, ito'y lumilikha lamang ng optical illusion at sorts. Kaya naman ang daanan pa ibaba ay parang nagiging paakyat. Sa makatuwid ang nangyayari dito ay isa lamang ilusyon. At ngayon lumipat naman tayo sa Mount Arrogance. Ang Mount Arrogance ay bundok sa Armenia, hilagang kanlurang Yerevan ng hilagang Arat Plain. Ano bang meron dito? Dito, ang tubig sa ilog ay dumadaloy mula sa ibaba hanggang sa itaas. Kapag nilagay mo ang kotse mo sa neutral, automatic itong umaakyat ng walang nagmamanehong driver. At kung maglalagay ka naman ng bote sa lupa, muli itong gugulong paitaas. Mas madaling maglakad paakyat sa burol na ito kumpara sa maglakad pa ibaba. Ang galing, no? Ngayon pumunta naman tayo sa Jeju Island. Ang Jeju-do o kilala rin bilang Island ng Jeju ay isang isla ng bulkan. Ito ang pinakamalaking isla, 130 km mula sa baybayin ng Korean Peninsula at ang pangunahing isla ng Jeju Province ng South Korea. Ang isla ay makikita sa Korea Strait, timog kanluran ng South Jeolla Province. Ngayon anong kakaiba dito?
Ang mahiwagang daan ng Jeju ay nasa isang burol sa paanan ng bundok na nagdudugtong sa dalawang kalsada ng island ng Jeju. At ang nakakatuwa dito ay parang wala ditong gravity. At syempre ang lahat ng yan ay dahil lamang sa optical illusion dulot ng mataas na kapaligiran. Ngayon puntahan naman natin ang isang tourist attraction na tinatawag nilang Oregon Vortex. Ang Oregon Vortex ay binuksan sa mga turista noong 1930 at makikita ito sa Sardine Creek sa Golden Hill, Oregon sa Estados Unidos. Ito'y tinayo ng mga sinaunang katutubong Amerikano bilang libingan. Ngayon dahil nakakatakot dito, marami ditong naniniwala na meron ditong mga nagpapakita at meron din ditong nangyayaring iba't ibang kababalaghan. Marami ring mga reports na nagsasabi na napakarami daw ditong sinasagawang paranormal activity. Idagdag mo pa ang anti-gravity nito na sobrang talagang nakakamangha. Sa kabilang banda, dumako naman tayo sa Golden Rock na makikita sa Myanmar. Isa itong iconic na gintong bato at ito'y nakalawit sa gilid ng bundok. Hindi lamang ito isang sikat na atraksyon na panturista, sa halip higit sa lahat nagtataglay ito ng mataas na antas ng kahalagahan at simbolismo para sa mga Buddhist bilang isang mahalagang lugar. Ayon sa alamat, ang malaking bato ay nanatili sa lugar dahil ito'y perpektong balanse sa isang stand ng buhok ng Buddha. At ang mga ganitong klasing mga bato ay di lamang makikita dito sa Myanmar. Meron din sa ibang dako ng mundo. Meron din ito sa Stone of Davask na makikita sa Argentina at ang lumulutang naman na bato na ito ay makikita naman ito sa Australia at napakarami pang iba. At ang pinakahuli ay yan sa Cosmos Mystery Spot na makikita sa South Dakota sa USA. Isa itong Gravity Hill. Oo, ang misteryosong bahay ay natuklasan ng dalawang mag-aaral sa kolehiyo noong 1952. Naghahanap sila noon ng isang lugar upang magtayo ng isang summer cabin. At ang paghahanap nilang ito ay napunta sa isang misteryo. Ang lugar ng Cosmos Mystery Spot ay may dalawang kubo ng misteryo. At ang pangalawa ay tinayo bilang isang tourist attraction.